Good morning mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Burgos Street dito po sa Dagupan City kung saan sa mga oras po na ito mag-aalas 9 po ng umaga ay ganito pa rin po ang sitwasyon dito sa naturang lugar. Kung inyo pong mapapansin mga kapuso ay halos abot na sa tuhod yung antas ng tubig at nakita nga natin yung ilan sa mga residente dito gumagamit na ng bota, gumagamit na ng wader habang yung ilan ay nakatsinelas at pilit na lang na sinusuong itong tubig baha na nararanasan. Sa ngayon mga kapuso, ay mainit yung panahon at maayos yung lagay ng panahon. Gayunman, yung mga tubig o yung tubig na nanggagaling sa upstream river ay patuloy pa rin na bumababa at bumabagsak dito sa Dagupan City. Isa pa na nagpapalala ngayon ng pagbaha sa kanilang syudad, ito namang nararanasan na high tide. Sa tala ngayon ng Farm C ay aabot sa lagpas 3 talampakan ang mararanasan na peak ng high tide. Yung ilang mga tricycle dito ay alalay talaga sa pagdaan dito sa nasabing kalsada. Yung ilan sa kanilang mga pasahero ay naaabutan na rin ng tubig baha. Dito sa aking likuran, ayan, nananatili pa rin pong sarado yung ilan sa mga establishmento dahil nga mataas pa yung antas ng tubig baha. Yung ilan sa kanila actually ay pinasok na ng tubig habang yung ilan may mga nakalagay pa rin na mga sandbags, yung iba nananatili pa rin sarado para lang hindi mapasukan ng tubig baha yung kanilang mga pwesto. Kanina mga kapuso, may binisita tayo na ilang mga evacuation center dito sa syudad. Katulad na lamang po dito sa may Dagupan City National High School kung saan may mga naabutan pa tayong mga evacuees mula sa Barangay Lasip Grande dahil hanggang ngayon ay aabot pa daw ng gadibdib ang antas ng tubig baha sa kanilang lugar. Mayroon ding mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan dito sa Astrodome o City People sa Astrodome kung saan may 8 families o katumbas ng more than 30 na individual ang nandoon pa dahil nga mataas din yung antas ng baha sa kanilang barangay. Hindi lang yung mga kapuso, isa rin sa pinangangambahan ng mga residente ngayon, ito namang mga sakit na maaaring makuha dito sa tubig baha katulad na lamang po ng leptospirosis at ng alipunga. Ayon naman sa City Health Office ay may mga naka-ready naman sila na mga gamot, na mga vitamins at mga ointment para sa mga residente natin na mga ngailangan, lalo na yung mga tinamaan nga nitong alipunga. Yan po muna mga latest mula rito sa Dagupan City. Ako po si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, GMA News. Papasok kami ngayon sa isa sa pinakamalaking subdivision dito sa bayan ng San Simon, Pampanga. Pero napakalaki ng problema sa lugar na ito. Kahit sabi mong napakaganda ng mga bahay. Taas ng baha rito. Mga nasa 2 linggo na raw, lubog sa baha yung buong subdivision. Mula nung nagsimula yung malalakas na ulan, dala ng mga nagdaang bagyo, pati na rin ng kabagat. Ilang residente yung nakausap namin, nakakapanghinayang daw talaga itong nangyari sa kanilang lugar. Dahil nung una, akala nila, dito na sila magre-retire, ito na talaga yung panghabang buhay nila na titirhan. Pero ang masaklap, marami daw sa mga nakatira rito ay nagbebenta na ng kanilang mga ari-arian dahil nga sa problema ng pagbaha. Sa mga nakalipas na 2 taon, ito na raw yung pinakamalaking baha na tumama dito sa kanilang lugar. Alam nyo, kung kayo'y pamilyar dun sa San Simon exit, kung kayo'y pabiyahe papuntang norte, makikita nyo sigurado itong subdivision na ito. Mula sa NLEX, makikita nyo yung hilera ng nagagandahan at naglalakihang bahay. Ito yon, ito yung napasok namin. Pero yun nga lang, nakakalungkot, sabi ng mga residente, ayan, ganito ang nangyari sa kanilang pinaghirapan. Ako si June Veneracion para sa GMA News.
Magandang araw mga kapuso. Ako pa rin po si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. At ngayong umaga mga kapuso ay live po ako dito sa may Barangay Alitaya sa Mangaldan, Pangasinan dahil halos 3 linggo na po nalubog sa bahang ilang taniman ng palay dito po sa barangay. Ipakita ko lamang po yung sitwasyon dito. Ito po yung palayan sa aking bandang kanan. Makikita ho natin na napakataas pa po ng baha dito sa area. Hindi na ho makita pa yung mga tanim na palay. Nalubog na ho yung mga tanim na palay dito. At yung current po ng tubig, yung agos po ng tubig nung baha mula po doon sa mga palayan ay napakalakas pa rin po yan. Ito po yung tubig, diretso po yan sa may, palabas na po yan actually sa may irrigation canal. Ito po mga kapuso, makikita po natin, napakalakas pa rin po ng agos ng tubig o ng baha mula po sa mga palayan. Nakausap nga po natin yung ilan sa mga farmer dito ho sa may Barangay Alitaya na apektado ho ng pagbaha, at ang kanilang sinasabi nga ho, karamihan sa kanila ay hindi po na-enroll sa PCIC yung kanilang mga tanim po na palay, kung kaya tila wala po silang aasahan na assistance mula po sa PCIC. At ang tanging aasahan lamang po nila ay yung ayuda o yung assistance po na manggagaling sa Department of Agriculture at maging sa local government unit. Though ang sabi ho ng mga farmer na nakausap natin, kung ganito po yung sitwasyon, na syempre may nagbabadya pa rin po ng mga sama ng panahon, especially next week, at nariyan pa rin po yung hanging habagat, at baha pa rin po yung kanilang taniman ng palay, ay posible daw na hindi na lang sila magtanim, hihintay na lamang po nila yung second cropping season. I think yun po ay buwan ng Oktubre, Nobyembre, para ho magtanim ng palay. Dahil kung ngayon ay hindi na raw po kakayanin pa na makapagtanim po muli ng palay. So kaya napakalaking pagdalugi po sa mga farmer yung nangyari po na pagtama po ng mga bagyo na siyempre sinasabayan po ng hangin. Kami po si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV at GMA News.
Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. By the trillions na ang nakawan ngayon. And natapos na rin yung kanilang engranding production, yung ICI, yung komisyon na dapat sana'y mag-iimbestiga at tutugis at magpapanagot sa mga nagnakaw, wala rin naman nangyari. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Bola lahat. Please, Bola nun. Bola, bola. Marcos. It was happening, but the scale was nothing close to what is happening Talk to us now. about that scale. Well, what do you think triggered that? Greed. Greed and the ability to get away with it. More and more, it became a system where everybody was in on it. The way they did it was, there was something for everyone. The congressmen and the senators would connive with the executive branch so that there was percentages given to everyone along the way, including the contractors. And that's the system that evolved. And because everyone was getting a share of it, everyone decided to be tight-lipped. And it just grew and grew and grew until it became the monster that it now is. And now everybody is saying, how did this happen? Well, it happened because people let it happen. I'm sorry to say, even the president, when he said, mahiya naman kayo, that's a little strange for him to say because it was his budget to start with. Duterte, kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Takot sila. Mahiya naman kayo. Ito ang pinakamalakas na pahayag ng Pangulo. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa sambayang Pilipino. Nangako siyang bubunutin ang ugat ng korupsyon sa flood control at sa national budget. Hanggang ngayon, wala pa ito. May itinatago ba ang Pangulo? At ang tanong ng bayan, bakit tila humihinto ang investigasyon kapag papalapit na sa pinakamakapangyarihang mga opisyal? Naimbestigahan ba ang mga bersamin na ayon kay Senator Lacson ay tumanggap ng 8 bilyon? Naimbestigahan ba si Secretary Pangandaman ng DBM na siyang pumirma ng mga saro ng flood control projects at mga unprogrammed appropriations? Pangako na pako.